Yun. Happy birthday. Pabihira, ang bata ako na, di ba? Ang pogi ko pa, kita nyo naman, no? Obvious na yung ano eh. Obvious na yung edad sa sa balbas, mga dre, no? Thank you Lord, di ba? Another day, another year, another blessing. At sobrang salamat kasi sabi nga nila, mga dre, no, it's a privilege na every year nagbe-birthday tayo. Kaya dapat lagi tayong thankful, di ba? Ang lamig, grabe. Webis ngayon, mga dre, no, hindi na ako pumasok dahil nga birthday ko, syempre, di ba? At bukas na yung alis namin papuntang New York. Biyahe, mga dre, no, long drive kasama yan, no, si Rosia, ang aking Tesla, mga dre, no. At ang paano ba? Magluluto kasi kami ng pansit. Pagkatapos, dadaling ko sa school sa mga katrabaho ko, iiwanan ko ron. Iniisip ko, kakainin kaya nila, baka masayang yung ganon. Pero anyway, mga dre, no, magdadala pa rin ako. Bahala sila kung kainin nila o hindi, 'di ba? Tapos siguro o-order na rin ako ng iniisip ko kung patikimin ko sila nung nung lumpiang Shanghai. Kasi medyo maraming maarte ron sa school, mga dre. Alam niyo naman. Syempre kumbaga may mga vegetarian doon. Tsaka may mga allergy ron na meron ngang nakaraan doon. Kumbaga may dala kasi akong mga dre, no. May dala akong peanut. Okay. Ano ba 'to? Adobong mani. Paglabas ko sa mesa, what is that? Peanut. Buta the way. Kasi nga meron na may mga allergy. So oo nga naman, mga dre, no? Kumbaga kailangan ganun ka-sensitive pagdating sa school kasi you'll never know kung sino sa mga kasama mo o sa mga bata yung may allergy sa peanut o sa mani. Kasi alam niyo naman na kumbaga yung severe allergic reaction yan, yung nakalimutan ko pa, mga dre, no, na kung saan hindi sila makahinga kasi nga masyadong swollen yung airways nila. Anaphylactic shock, mga dre, no. Oy, natutunan mo sa akin yan, di ba? Bash ka ng bash, hindi mo alam yan. Anaphylactic shock. Yun, mga dre, no. Punta ako ngayon sa grocery, bibili akong gulay. Sabi ko nga, wag lagyan akong anong sahog, walang fishball, walang kikiam, manok lang. Para nang sa ganon is hindi sila ma-shock doon sa pansit. Kasi medyo mga traditional na hindi nagkakain ng mga, hindi masyadong exposed sa Filipino food yung karamihan doon, mga dre, no. This is the first time sa iba. Kaya gawin nating settle. Tama ba? Settle. Okay? Dahil birthday ko ngayon, mga dre, no, hindi ako pumasok nag-leave ako pero magpa-part-time ako. Hindi, may part-time ako na siguro mga 1 oras lang naman, mga dre, no, para kahit paano may panggas ako pag alis namin. So kaya naghahanap lang ako na anong tawag dito, Prague steak. Iyon. Ito, mga dre, no. Ba't mas mura to? Okay, 249 makapal. Etong isa siguro ito na lang. Ibig sabihin mas maganda to, mga dre, no? $2 naman ipis. May yun. Okay. Ano yun? Happy birthday today, all day. Sino yan? Buti pa yung relos ko, mga dre, binabati ako di ba? Yung iba nakalimutan na Ang drama no? Oy, so okay, ito yung sa paluwagan. Nag-withdraw na ako ng paluwagan namin, mga dre, no? Okay. At dahil nabanggit yung paluwagan na yan, usapang paluwagan, mga dre, no, isa na namang kababayan nating babae ang nawalan ng trabaho, mga dre, no. Ilang taon na siya, matagal na? Tagal na. Nawalan ng trabaho sa kadahilanan, mga dre, no, na itinakbo niya yung hawak niyang paluwagan. Di ba? Marami na namang mga kababayan natin ang nabiktima
ng mga gipit sa sugal. Hindi lang palwagan. Ano pa? Yung mga sahod ng mga Tao? Oo. Paano sa ng tao? Siyempre yung mga nag-aalaga ng batanda. What? Yeah. Anong ibig mo sabihin? May kumpanya siya? Hindi. Kasi siya nga yung, kunwari, siya yung pinagkatiwalaan ng employer. 24/7 yung sa matanda, di ba? Okay. Hindi, sa kanya siya binibigay yung ano. Cash job yun. Yung mga ano ng cash. Yung mga sumisweldo ng cash, Yeah. dahil Sa siya yung mayordoma, Mm-mm. sa kanya binibigay yung sweldo, tapos tinakbo niya. Oh. Hindi niya, Oo. parang sinasabi niya na, ganito pa sa susunod daw yung ano. Hindi pa Tapos yung binigay. paluwagan, tinakbo niya rin. Pero sinabi ng amo na every week binibigay yung sweldo nila. Walas tek na yun. Yan ang ano mo din, no? Ano ba nangyari? Nalulong sa sugal? Ewan ko. Naulol sa sugal? May ini-sponsoran pa niya yung ano niya. Ang alin? Yung asawa niya. Nandito. Andito yung asawa niya. Ini-sponsoran niya ata. Ano yung asawa niya? Tourist? Filipino. Kinasal na sila. Ayun ang masakit. Hindi niya naisip yun. Yun na nga. Pag nagkakaso siya, Na-blacklisted kaya siya sa Cummings, ganun. ano yung Cummings? Ano ng mga ano, sa mga elderly. Tsaka isang bagay pa, pag nireport siya sa pulis, pag chinek ng immigration, sabagay hindi ko alam kung anong grounds mga dre, no, para maban ka na mag-sponsor. Marami nagkaso sila, kaso malaki ang ano, ang babayaran nila sa lawyer. Hindi nila ma-afford. Nagkaso yung mga naloko. Gusto nila ikaso, kaso Hindi nila kaya. oo. Yan ang isang bagay dito na masakit mga dre, no, na kung saan naloko ka na kasi kahit kilala mo yung nanloko sa'yo, kahit alam mo yung bahay, hindi yan pupuntahan ng pulis doon para lokohin. Sasabihin sa'yo ng mga pulis na magsampa ka ng ng civil case. Pinos kaya siya. Pinost siya sa Facebook. Nako. Yun nga pambihira. Help us find her. We are urgently trying to get in touch with si Kabayan, no? To her family and friends or anyone who know her whereabouts, please message me or kindly pass along this matter to her to reach out me immediately. Walas teko. Pinos Ayan kaya mga siya. tayo, ang masakit dito sa but anyway, nangyayari naman to kahit kaninong lahi no? Kaya lang napakasakit naman kasi nga kaya nga sumali ng paluwagan, di ba? Tsaka hindi lang yung paluwagan, pati yung pati yung mga sweldo ng tao. Yeah. Bata pa, di ba? Mga ilang taon yan? 40? Wala pa siguro. Wala pang 40 yan? Parang, ewan ko, mga 40, sabihin mo na lang 40. Mahilig ba sa Louis Vuitton yan? Yan sinasabi natin, di ba? Pag hindi kaya, dapat wag ipilit. Tsaka yung sugal-sugal mo, Dre, isang bagay yan. Hopefully, di ba, kung ano man yung naging dahilan ni Kabayan, kaya lang hindi pa rin katanggap-tanggap di ba? Kahit nakatira siya dito. Pero wala na daw siya dyan. umalis na dyan sa tirahan niya. Oo. Tiga Plamondon lang pala, no? Lapit lang, dito lang sa amin, mga Dre, Plamondon. Barclay, ito yung street namin. Ito yung street nila. Anyway, kahit ano pang dahilan mo, di ba? Walang dahilan. Walang katwiran yung gagawin mo sa ganyan. It is palto niya. Bayaran mo nga yung ano mamaya. Ano? Yung box. Pumunta ka dun sa Islis mamaya. Okay, nagpadala rin pala ng box to. Okay, magpapadala kayo ng box, di ba? Yung box mga Dre, no, square yun eh. Huwag yung gawing bilog. Dahil sa dami ng laman, dapat square pa rin siya, hindi siya ma-deform. Kasi pag yung takip niya, tinaas yung ganun, tapos tinupi yung alanganin, may extra charge yung mga Dre, no? Dapat yung natural na forma ng box pa rin ang ipapadala nyo. May additional $20 yung box nyo mga Dre, no? Kasi nga lampas na dapat, sabi ang laki na ito.
Sa dalawang gilid, nakabukol. Sa apat na gilid pala, nakabukol. Sa taas, may mga ganong kataas na ano. So, tama nga naman. Okay. Kaya, ang hirap naman mag... hindi sa mahirap, kaya lang kasi masyado bang nasisiksik. Apartment, mga dreno. Basement. At ito ang gagawin ko. Lalagay ako ng carpet. Pagkatapos si Rain nasa loob na, mga dreno. Nag-ano na siya sa silicone. Nagtatanggal ng silicone, tapos papalitan niya yung silicone. Tapos yung blind na yon, papalitan ko, ipapasok ko sa loob. So first things first, eto na muna, mga dreno. Kailangan natin gawin to. 7 and a half. Okay. Kailangan ko tumingin kasi nagpark ako doon. May sticker doon, mga dreno, bawal ba? Kaya lang kung walang parking lot na ano, walang parking lot na malapit. Okay. Mga dre, yung liner na yan, para hindi dumulas-dulas yung carpet. So, para mag-stay lang siya, basically. Okay, mga dre, no? Walang kadulas-dulas. Kaya ako papalitan yung isa kasi masyadong mahaba, mga dreno. Dapat nakalagay yun sa loob. Dapat nakalagay yun sa loob, mga dreno. Ganyan. Ang sistema, pag ganyan ka kasikip, hindi mo na maipapasok yan, mga dreno. Dahil sa, anong tawag dito? Dahil yung etong bracket niya, sa orientation ng bracket, nakaganyan yan, mga dreno. So, hindi mo na siya maipapasok sa loob. Dapat may konti kang leeway. Balita rin. Pati ba ang baba ito? Okay na yan dyan, Ren. Pati itong baba? Yung baba... Malalim naman yan. Hindi na. Ito yung ginagamit, mga dreno, kung may mga butas yung wall nyo o yung ceiling nyo. Pwede nyo bilhin to, merong maliit na $36 para gamutin yung ganyang butas.
Sige, okay na yan. Lipan tayo, natignan mo, papasok yun tayo. Sige, ano yung okay na. Okay. Okay lang, balikan kita rito. I-pick upin ko muna yung mga dadalhin sa ano? Sa school. Oo. Hello po! Sana dito na yung lumpia natin mga dreno. Thank you, thank you. Mamadali na ako kasi alas 11 na. Baka pagdating ko tapos na sila kumain. Kainis. Eh mga dre, nakuha ko na yung lumpia Shanghai tsaka pansit. Tapos dadalhin ko na sa school. Usually pag merong birthday sa mga katrabaho namin mga dre, no, may cake sila. Hindi ko alam kung sinong bumibili ng cake, yung may birthday o yung head ng department nung may birthday. But anyway, usually cake lang yung kinakain nila eh. Ngayon, yan, bumili ako ng mas mga something special. I mean pansit, nagluto mga dreno. At hopefully magustuhan nila. Kung ayaw nila, wag nila, di ba? Sabi ganun. Parang ano to, ngayon lang nangyari to mga din na kumbaga birthday ko. Nagpaluto ako para dalhin sa pinagtatrabahuhan ko. Kasi po nasanay kami sa birthday na hindi naghahanda. And that's not a choice mga dreno. Hindi kami naghahanda dahil wala kaming panghanda. So wala kaming ibang paraan para ipagdiwang yung birthday namin. Kung hindi, wala lang. It's just like any ordinary day. Kung may pera, pupunta sa mall, kakain, and Jollibee. Kumbaga treat na yun mga dreno. Way back sa Philippines, pag makakain kami sa labas, especially pag birthday ni Rain mga dreno, kain sa labas, nood sine. Dati ganun eh. Ano na yun, kumbaga special na yun. Kasi nga banat na yung budget no mga dreno. So yun, kaya nakalakihan na hindi naghahanda during birthday. At kahit merong konti na panghanda ngayon, parang parang hindi ka nasanay eh. Nahihiya ka na ngayon, no? Nahihiya na ako na maghanda. Parang ganun. Kaya eto unang pagkakataon to mga dreno. Yung mga lumipas na kailan ba, last year wala eh. Parang as in yata wala, no? Minsan nagluluto lang ng ulam, pero wala yung selebrasyon na nag-iimbita mga dreno. Kasi yan eh, parang hindi sanay. Naalala ko dati minanyanita pa ako, no? Manyanita sa yung mga kursilista. So pag birthday mo, madaling araw yung atake nila, no? Surprise. Madaling araw ba o hating gabi? Basta ganun yung pumunta sila sa bahay, nagtago talaga ako eh. Hindi ako sanay, parang awkward. Yung ganun. Ngayon medyo tumatanda na tayo, nagkakaedad na, kaya mas na-appreciate na yung birthdays. Kasi alam niyo yun, habang dumadami yung birthday mo, nare-realize mo na pakunti na lang yung taon mo. And that's the reality mga dreno. And ito yung nakakatawa mga dreno. Iniisip ko na anong gagawin ko sa New York? Okay, konti lang naman eh, di ba? Puro pa picture lang, photo ops, and that's it. That's uuwi na ako. So basically mas mahaba yung oras ng biyahe ko kesa dun sa pag-stay sa ilang lugar na pupuntahan ko. And biglang may umilaw sa akin, no? It's all about the journey mga dreno. Siguro
ang tingin ko, dapat mas mag-enjoy ka doon sa long drive na gagawin mo, sa paglo-long drive na gagawin mo. I think, ayun yung pinaka-importante eh, di ba? So, pagdating mo doon sa jam mo, doon sa lugar, alam mo yun, parang mas sulit mga dre, no? Siguro somehow mas ma-appreciate mo siya, or meron mang disappointment, like hindi maganda yung panahon, mag-uulan, at least na-enjoy mo mga dre, no? Yung paglalakbay mo. And naisip ko na I think worth it na ituloy yung paglo-long drive kahit maraming oras yung igugugol ko. Kasi after all, it's all about the journey, di ba? Kunti lang yung sa destination. Panis. Pag tumatanda ka, dami mong daldal eh, di ba? Dami mo nang alam eh. Akala mo punong-puno ka na ng wisdom eh, no? But at least we grow, di ba? As we age, marami tayong natututunan. Kumbaga, nagbabago tayo. And hopefully for the better, mga dre, no? Kung dati chismosa ka, ngayon dapat marunong ka magpatawa pag nagchichismis ka. Walaste ko. Parang mas dumami yung construction ngayong magpupol. Parang ngayon sila nagmamadali, oh. Kasi nga malapit na naman mag-winter eh. Para mga police din tong government worker eh. Okay, ito yung lumpia natin. Tingnan ko lang. Kasi baka yun. Tapos yung pancit nandun sa loob. So let's go. Okay, delivery is done. Doon naman sa mga din, no? Sa elementary school naman. Kasi dalawa po yung campus namin. Isang high school, isang elementary. Magkahiwalay sila, 1 kilometer away. So doon naman ako pupunta ngayon sa elementary. Ida-drop ko na to ron. Pagkatapos balikan ko sa Rainiel doon sa part-time namin. Patapos na rin naman siya ron. So naihatid ko na mga dre, no? Out of maybe 10 or 15 teachers na nakarinig ng pansit, isa lang yung nakarecognize mga dre, no? Oh, really? I love pansit. Sabi niyan ganun, no? That's good, and I hope ma-appreciate ng iba pa, di ba? Kasi dito mga dre, no, ang maganda rito, hindi demanding mga dre, no? Kung ano yung dala mo, yun na yun. Tsaka kumbaga hindi sila maselan masyado sa pagkain. Basta okay yung lasa. Kasi nasanay naman sila sa sa matabang na pagkain mga dre, no? Matabang in a sense na matabang sa alat mga dre, no? Yung pagkain nila is usually malasa, yung kung anong lasa ng mga ingredients niya. Sa atin kasi kumbaga marami tayong mga dre, mga additives no? Ano yan? Yung adjigisa, tsaka yung kalimutan ko pa yung kulay dilaw. So eto na nga mga dre, no? Kasi kagabi pinick up nga yung box, hindi pa nagbabayad si Jocelyn. Binigay sa akin yung pambayad, bayaran ko na rito sa Isles to mga dre, no? Kung gusto nyo magpadala rin ng box dito mga dre. Hi guys! Ayun na naman tayo. Hello sa mga bibigyan mo ng pera. Oo, bibigyan kita ng pera, bayad sa kapatid mo. Yan. Ano to? Magkano to? Magkano ba padala? Sa La Union. Ano ba? Teka nga, ito, tumatawag siya. Hello, magkano yung utang mo dito sa Isles? Okay, yan na, madam. 145 daw. Okay, thank you. Okay lang naman. Ikaw ba, kamusta? Long time no siya. Ang ganda ng pilik mo, ah. Yes. Pilik lang?
Yun, maganda rin siya, diba? Ay, maganda rin, no? Box. Hindi na kayo halo-halo ngayong summer, kuya, ha? Hindi muna. Ano ba tawag dito? Ayun, maganda rin, box. Dito, pwede kayong magbalot dito, diba? Oo. Gusto nyo dito na rin kayo bumili. Yes, thank you po. Yeah, ang ipapadala nyo nga lang, kasi ang tindan nila mga no, Filipino product eh. So, bumili kayo dyan, padala nyo rin sa Pinas. Okay? May lottery tayo, di ba? Ito ko, pinacheck nyo ang saan. Pina-check ko na wala kahit isa. Meron ba tayong, bumili ba ako? Wala dyan. Wala dyan. Okay. Magkano yung ano? Kalan? Yung package. 145. Mahal na rin, di ba? Mahal na magpabagay mga Andre, no? Ha? Ilang months? Ay lang, hindi ko alam. Darating yung bago magpasko, bago mag-December siguro. So, ang bayad ng package mga Andre, depende kung tiga saan ka. Iba yung presyo sa Manila, iba yung presyo sa probinsya. I think may 0 kilometer sila mga Andre, no? At sa Lotto yata yung 0 kilometer eh. Tama ba? Paki-correct na lang ako mga Andre kung mali 144. Kailangan ko ng 5 oras para ma-full charge siya. Waiting tayo ng 5 oras. So may ako siya babalik ang alas 7 mga Andre, no? Kailangan full charge siya bukas pag biyahe ko para konti lang yung stop ko. Mas mabilis yung biyahe. Tingin tayo baka may sale na pabango mga Andre, no? Minsan nakaka-tiyempo ng magandang pabango na naka-sale, tagti $21 o kaya $29. So why not mga Andre, no? Pero most of the time wala eh. Uwin tayo. Ganun lang ang buhay natin dito, di ba? Mamimili ka mga signature pero naka-sale pala, di ba? Kaya naisip ng iba, excuse me, thank you. Kaya naisip ng iba, madaming pera, mga tiga Canada, kasi mga naka-signature, yung mga pabango, mga mamahalin, hindi nila alam. Pangkaraniwan, syempre, abangan mo ng sale, di ba? Parang ano mga Andre, no? Hindi mo ma-justify yung presyo ng bibilin mo kung regular price, lalo na kung branded. Sobrang mahal, di ba? Tapos makikita mo may mga naka-sale na 50% off. Ang pinaka nakakainis, pag bili mo regular price, after a week 50% off. Ang sarap ibato eh. We don't have to start the day yet. I just wanna